Yesterday, I got a call from Undersecretary Chala Gamon. That was about 4 in the afternoon. And she asked me if I could see the President today at 10 a.m. together with Senate President Juan Ponce Enrile and our Executive Secretary, Luis Lucas Bersamin. I'll just give my phone. So during that meeting this morning, the President had said that the situation, ang gusto lang niya ay economic provisions, but the situation is getting out of hand and people are already speculating what the possibilities of this PI could do. And so, sabi niya na he will stop. No? He said he will tell the initiators of this PI to stop the initiative. And we, as a welcome bonus, the COMELEC has also asked, or actually came out with the order to suspend all these PI discussions and collections of signatures. So the moon and the stars have aligned today for our democracy. It's for the democracy of our country. Hindi po ito para sa survival ng isang institution, hindi po ito para sa Senado. Ito po ay para sa ating demokrasya. Katulad ng binanggit ng ating mga senador, lahat ng 24 senador ay process. Yun po ang nagpangyayari kaninang umaga, and of course I had asked the President if I can say this. And he said, yes, you may share this to the public. Unfortunately, kaka-take off lang po niya for Vietnam, but I'm sure your different news agencies can interview him on this particular. I'd like to also thank former Senate President Juan Ponce Enrile, the President's Chief Counsel, Chief Legal Counsel, dahil binanggit po niya na kahit kailanman, hindi pwede mawala ang checks and balances ng ating Senado at Kamara de Representantes. There's always a bicameralism, and he stressed that to the President today. And he says it cannot be done that the Senate will not be able to vote separately in this particular issue of the PI. So kumukontra po si Senate President Juan Ponce Enrile. And E.S. Bersamin also concurred that it was a flawed premise in the first place. Okay yung PI, wala problema yung People's Initiative. The initiative is enshrined in the Constitution. Pero sabi niya, mali yung tanong, na hindi dapat pinag-usapan dito itong position ng PI initiators, which is to vote as one in the discussions of the amendments to the Constitution. So that's why the President took it upon himself to say that he will exert all efforts to stop this people's initiative. I have with me, my two senators who might want to give statements. You want to? And I'd like to put on record that the leadership of the Senate, together with the Senate Minority Floor Leader, from day one, has been with us, conceptualizing, strategizing each and every move that we'll make to be able to fight this Peking People's Initiative. Particularly, I want to make special mention dito sa ating Senate President Pro Tempore. Nung 3 weeks ago pa lang, magka-partner na po kami, nagsha-shuttle diplomacy po kami sa iba't ibang grupo, from the President to the Speaker, para lang magkaroon ng linaw at pag-aayos na hindi po tayo babagsak sa constitutional crisis. Unfortunately, hindi po masyadong nakinig yung kabilang panig, at kaya po nagkagulo-gulo na at nagkasamaan na ng loob. At to quote the statements of our Majority Floor Leader, nagsulian ng kandila, ika nga, sa iba't ibang mga kaibigan naming senador. So now, I think the body language of the President is, let's go back to work. Let's try to go back to normal. I think masyado na mainit na yun ang bakbakan politikal. And I believe he's trying to lower the temperature a bit para sa ganun ay hindi po tayo mawala
sa ating unang tungkulin, which is to pass legislation for the benefit of our country. And so I thank the President for his message this morning, which I'm sharing to you today. But let's allow our colleagues to say a few words, my dear friends. Thank you, Mr. President. Of course, we agree with every word of your statement, but you're correct. Sa nakaraang 3 linggo ay patuloy ang ating pag-uusap sa lahat ng sektor, lalo na ang mababang kapuluan, pati na rin ang Pangulo. At ang masasabi po natin, sa simula pa lang, alam na natin na yung People's Initiative sa salitang jointly, sa isang salita, ay hindi dapat gawin dahil ito ay makakabuwag sa Senado at mawawala ang Senado, magiging unicameral. Yan po ay sa simula pa lang ay paulit-ulit 100 beses namin sinabi sa lahat ng aming pulong. Tayo po'y nagagalak na ang COMELEC ay nagkaroon ng en banc resolution today na titigil na ang pagtanggap sa mga distrito ng ating bansa ng mga napirmahan. Alam po natin, sa marami nating pag-uusap sa mga barangay, na ang pagpipirma po nila ay hindi sinalang-alang ang laman ng form. Ni isang tao po ay wala po akong nakausap na naintindihan kung ano ba yung pag-amyenda sa konstitusyon at ano ba ang mangyayari pag mabuwag ang Senado. Akala daw nila ay COMELEC registration. Akala daw nila ay may kapalit na tupad o AX. Akala daw nila ay nag-survey lang ang mga barangay. Sinuri ko po ang mga barangay na kaya kong kausapin at wala po talaga. Kaya dapat po ay sagrado po ang pag-amenda ng konstitusyon at ang People's Initiative ay isang forma ng pag-amyenda. Pero isaalang-alang po natin ang kahalagahan ng karapatan ng ating taong bayan. Huwag natin i-exploit ang kawalan ng edukasyon or mas masama ang palitan ng pera o ayuda sa mga pirma ng ating mamamayan. Kaya salamat Senate President Zubiri sa inyong leadership. Salamat Majority Leader na nagkaisa ang 24 na senators na hindi matuloy ang pag-amyenda ng konstitusyon na siyang makakabuwag sa Senado na siyang nag-aalaga sa kapakanan ng taong bayan. Thank you. Thank you very much, our Senate President Pro Tem, Senator By the way, birthday. Loren Legarda. Happy birthday. Magandang present yun, magandang present. Siyempre sa aming inspirational leader, ang haligi ng Senado, ating Pangulo ng Senado, Senator Mig Zubiri. Finally, no, tagumpay po ito ng sambayanan at muli nating i-reiterate. Maaaring parang sirang plaka na po tayo bilang isa sa mga miyembro ng Senado na kailanman ang Senado ay hindi magpapa-hostage, hindi po pwedeng i-single out o tanggalin na lang sa equation ng ganun-ganun na lamang, lalo na kung ito'y galing sa isang peking initiative. Ngunit hindi pa po tapos ang laban, kaya tayo po ay patuloy na magmamatsyag, magbabantay. We will continue to be vigilant na siguruhin na napoprotektahan ang ating demokrasya at karapatan ng ating mga kababayan. Taus-pusong pasasalamat din po sa COMELEC and Bank dahil alam nyo naman, since day one, we have been calling their attention na hindi naman po ministerial duty lamang na basta na lamang tanggapin nila itong mga attachments at sa susunod na yung petisyon na parang ikaw ang korte, tatanggap ka ng mga exhibit A hanggang Z, pero wala pang kaso, hindi alam kung anong ikakaso. Ngayon, klaro po, binanggit ng COMELEC and Bank, wala pong ganito at hindi ho talaga po pwede, kaya isususpinde lahat ng paggalaw patungkol sa usapin ng People's Initiative. Nagpapasalamat din tayo kay Pangulong Bongbong Marcos na ipinaabot sa ating leader dito sa Senado na dapat lamang talagang pigilin na itong masyadong divisive,
masyadong questionable at masyadong nagbibigay ng malaking sakit ng ulo sa bawat isa sa atin itong Peking Initiative na ito. Kaya po maraming salamat muli sa bawat isa na talagang nagbantay sa mga kababayan natin kay Juan de la Cruz na hindi pumayag na yurakan ang kanilang karapatan, hindi po natakot na magsalita, magsumbong, magpadala ng text, magpadala ng video. Yung iba nga ho, nagpadala pa ng voice recording. Saludo po kami sa inyo at gusto namin sabihin hindi po nasasayang ang inyong katapangan at ang inyong lakas ng loob upang ipaglaban ang inyong karapatan at higit sa lahat ang ating minamahal na demokrasya na tunay na buhay dito sa ating bayan. Maraming salamat po. So we're open to a few questions. Ladies first, Sharian muna. Tapos. Yes. Oh, no, on Tuesday. On Tuesday. Yes. The RBH, we're having a focus now on the particular issue on the RBH 6. Pero, so I cannot answer on that particular issue. Pero I believe tuloy pa yata yung hearing ni Senator Amy bukas. Tama na? Tuloy. No, we're going to discuss that. We're going to still discuss that in caucus today. I cannot speak for myself, for the Senate. I'm not saying di tuloy. I'm just saying let me just take the consensus of the body on that particular issue. I think one step at a time. Gusto natin tulbukin tong PI na to di ba? Kailangan hindi pa tapos Gusto na munang tulbukin namin yan. So we have options to file legal petitions to the COMELEC, of course, no longer to the Supreme Court. There's no justiciable issue anymore as far as we're concerned. But at least with the COMELEC, we'll still make. Ayan. So, dyan po kami nakafocus right now. I can't speak for the others. We'll just be focused. Yes. We don't want to transmit our punches, but very soon. Of course, malalaman nyo kasi tatawagan ko kayo. Yeah, I promise you nakasama kayo dun when we file. Binigay ko sa inyo assurance kanina, President. Do you think that's it? Yung issue naman? Well, I'm sure the President will use also all his persuasive powers to do so. It's up to the petitioners and those who are behind this, whether openly or secretly, to heed the President's call. As far as we're concerned, matagal na namin sinabi ito, magkakagulo at nagkakagulo na. Para matigil na yung gulo, sayang naman, binanggit ko kanina sa ating talumpati, may personal and collective privilege na mawawala lahat ng gains, economic and political gains na sinagawa natin in these first 2 years of the administration. So, if I were them, dapat hindi po sila maging selfish, hindi po sila pag-isipan nila ang kinabukasan ng ating bansa, at ang kailangan ng bansa na yan ay katahimikan at magkaisa na tayo para sa kagandahan ng ating mamamayan, buhay ng ating mamamayan. So, importante yan. Siguro similar message na rin si President yung unang meeting niyo with the Speaker pero hindi nga nasunod yung usapan. Hindi nga natupad So, maganda kasama ko si Senator Lone. Napakaklarong usapan. Hindi po tumupad yung kabila. So, ngayon, nakaletse-letse na. Of course, we warned them. Okay, I'm being asked to temper my words. Pero ang akin dyan is, we had an agreement. Hindi po tumupad sa agreement because they are denying that they're part of it. And kaya nagka-problema po tayo. May I, Mr. Yes. President? So, my dear. Yeah, thank you. Yes. We're not the ladies. Yes, no, that's okay. Alam naman natin na yung People's Initiative
na hindi naman talaga boses ng taong bayan dahil alam natin nagpalitan ng ayuda at pera at bigas daw ay mula sa simula ay flawed. In short, peke. Ngayon, meron pang 43 na mga distrito na hindi pa nagsumite. Kaya 43 daw, minus isa. 44 as of this afternoon, in-advise ako ngayon, just before we came here, naging 43. So, ang hinihiling po natin sa 43 ay wag na ngang tumanggap ang mga EOs or election officers. Dahil, maski isa man distrito, ang hindi nakakompleto ay wala na at patay na talaga ang PI. Kaya yung pagtuldok po ng PI ngayon na meron 43 na distritong wala pa na sumite ay dapat sundin ang NBank na sinabi ng COMELEC. Bakit naman kokolekta ang mga EO ng 43 kung meron ng NBank resolution na tigilan na yan? Sila ay maaaring makasuhan kung hindi susunod sa COMELEC NBank. So, long linggo, ang maririnig mo, si Majority Leader, si Senate President, ang inyong lingkod at lahat ng mga senador sa mga manifesto, sa mga pulong, pero wala pa COMELEC. Wala pang utos. Kaya pag, I'll admit, tawag ako ng tawag sa mga EO namin sa Antique, they were helpless. And they would say, sorry po, ministerial po, hindi po namin pwedeng hindi po tanggapin yung mga pirma. Nung kinausap ko yung mga kapitan at yung mga tao, sinasabi, kasi pumirma po, sabi po kasi may ayuda, palista po ang mga pagbibigay. Tapos sabi ko sa COMELEC, narinig nyo, hindi yan sa konstitusyon, kundi ayuda. Pero hindi po pwedeng hindi tanggapin. Iba na po ang kwento ngayon. Dahil may NBank resolution po ngayong hapon, gaya ni sabi ni Senate President, na hintuin. Stop it. Stop PI. Pag yung 43, bukas sabihin natin, ay magsumite, they're violating the NBank resolution. So in answer to your question, that's the marked difference. Yun po ang malaking kaibahan sa 3 linggong nakaraan. Ngayon po, may resolution ang COMELEC. I hope that clearly answers your question. Thank you. Also pagtawag kay SP. Yeah. We'd also like to, gusto na natin ilagay sa records natin na nagpapasalamat din po kami sa lahat ng tumutol dito sa People's Initiative. Hindi lang po Senado ang tumutol dito, may mga civil society groups, ang Simbahan Katolika nagsalita din po, iba't ibang grupo, of course the Church of the Jesus is Lord group also nagsalita in unison. Marami pang ibang mga of course sektor, yung mga manggagawa nagsalita, nagrally pa nga sila dito sa amin na in support of our position against the PI. So nagpapasalamat po kami sa inyo lahat. Hindi po kayo nawalan ng pag-asa katulad namin at nagpapasalamat kami sa ating mahal na Panginoon dahil today our prayers were answered. Our prayers were answered. National Bible Day. It's National Bible Day. It's a victory for democracy for our country. It's a victory. But it's one battle. The war has not yet been won. It is one battle. Why? Because hindi pa natuldukan yan. Tutuldukan na talaga namin yan para wala nang resurrection. Baka maging zombie pa yan at bumalik. Sa discussion niyo po kay